we are inviting all of you to join us in our virtual Dawn Watch meeting at 4 a.m. and Sunset Prayer Meeting at 6 p.m. daily, hosted by Reverend Dr. Alex C. Nozuelo. Let Jesus Christ change your life. Be blessed with His words of encouragement. Pabuti po ng Panginoon. Amen, amen. Meron Kristo sa buhay. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Natin na pag-live sa oras ito. Mula At sa basahin ko po no, doon sa verse 11. Kapayapaan At si Maria naman talagang hindi umaalis, nakaupo lang. Panginoon ko, Lord God, alam kong hindi mo lilimot. For today's Dawn Watch Prayer Meeting. Salamat sa Diyos, bumagyo man, umulan man, mag-brown out man, tuloy pa rin ang gawain. Tama po ba? Kahit wala na yung preacher, ay meron sasaluon na magpipreach. Tama po? At salamat din sa Diyos dahil sa kapahintulutan ng ating mga tigapanguna, ay naka-Facebook live streaming na po tayo ngayon. At mamaya ay ma-upload ito at madadownload ulit. Download, i-upload sa YouTube, TikTok, Spotify. Salamat sa mga kamanggagawa na may puso na lalong mapatagal yung pagbabahagi natin ng salita ng Diyos sa social media. At sa oras na ito, August 10 na po ngayon, araw na ngayon, at napakaganda po ng topic natin ngayon, faithfulness in serving Christ. Katapatan sa ating paglilingkod sa harapan ng Diyos. At ang tema lang, sasagutin po ng ating preacher ngayon is how can we be faithful steward of Christ. Tinatawagan na po natin ang ating tigapagayag ng salita ng Diyos. Walang iba kundi si Pastor Perla Pascual. Sarah, it's your turn. Isang mapagpala at mabiyayang maulang madaling araw po sa ating lahat. Tunay nga po, sa testimonies pa lang po, tunay na napakabuti ng Diyos sa ating lahat. Siya ay kumikilos, iniingatan tayo sa mga bagyo na dumating sa ating buhay. Unang-una, binabati ko muna na mapagpalang umaga ang ating Bishop Rose, Pastor Glory, Pastor Alex, Pastor Bing, at Pastor Jay, PM Elisa at Micheleb, sa ating lahat na nandirito na po sa platform, mga senior citizens at mga kapwa manggagawa, lalong-lalo na po ang mga OFW na magpahanggang ngayon ay gising pa po. Sa umagang ito po, napakaganda ng ating tatalakayin at ito ay matatagpuan natin sa 1 Corinthians chapter 4 verses 1 and 2. Ang unang talata po natin, ang verse 1 po natin, dapat ninyong kilalanin na kami mga lingkod ni Kristo at katiwala ng mga hiwaga ng Diyos. Ang verse 2 po natin at ang last verse po natin, ang katiwala ay kailangan maging tapat sa kanyang Panginoon. At sa English version naman, sa international version, so then, men ought to regard us as servants of Christ and as those entrusted with the secret things of God. Verse 2, now it is required that those who have been given a trust must probe faithfully. Praise the word. Purihin ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Tayo po ay umuko at manandaling manalangin. Aming amang maibigin sa langit, maraming salamat po sa iyong dakilang pag-ibig at katapatan sa aming buhay. Sa oras na ito, hinihiling namin ang gabay ng banal na Espiritu. Yes, Buksan mo po ang aming at isipan. At Lord, umaamin din po kami na apart from you, we can do nothing. At Lord, help us, Panginoon, tulungan mo po kami, patuloy po kami nagpapakumbaba, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng mga mga salitang nasabi na nakapanakit sa iba. At Lord, pakalinisin mo po ang aming puso upang maging pusiglan ng iyong banal na salita. Laan din po kaming magpatawad sa lahat ng mga nakapanakit sa
Salamat We po, Lord, forgive sa them, Lord. In Jesus' name. Lord God, patuloy rin po kaming at salamat po, Lord, sa muling paggamit mo sa akin, Panginoon. Salamat po, Lord. Kayo lamang po ang maitaas. Kayo lamang po ang maitanghal sa aming buhay. At gamitin mo lamang po akong tuntungan ng iyong mga paa. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating topic po ngayong umaga, faithfulness in serving Christ, katapatan sa paglilingkod sa Diyos. Ang tema pong ating sasagutin, how can we be a faithful stewards of Christ? Paano tayo magiging tapat na mga katiwala ni Kristo? Amen. Di po ba, sa ngayon, maraming tao ang naghahangad na maging matagumpay, kilala, at pinupuri ng iba. Di po ba, yun ang nais ng iba na patuloy na yung katagumpayan sa buhay at makilala sa mundong ito at patuloy ang nais sa buhay, walang iba kundi ang papuri mula sa iba. Subalit sa ating Panginoon, ang kanyang sukatan ay hindi upang hanapin ang talino, kakayahan, kasikatan. Ang hinahanap niya ay ang katapatan. Kung kahapon hapon narinig natin ang salita ng Diyos na kung saan ang tunay na paglilingkod sa Diyos. Sa atin naman po ngayon, ang ating topic ay yung faithfulness in serving Christ, katapatan sa paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya sa 1 Corinthians chapter 4 verse 1 and 2, ipinapaalala ni Apostol Pablo na tayo ay hindi ang may-ari ng buhay at ministeryo. Tayo ay mga katiwala, darating ang araw na mananagot tayo sa Panginoon. Kaya ang tanong, how can we be faithful servants of God? Paano tayo magiging matapat na katiwala ni Kristo? Atin na pong sasagutin ang ating tema ngayong madaling araw sa ating pag-aaral, how can we be faithful stewards of Christ? Paano tayo magiging matapat na katiwala ni Kristo? At ito ay, ang point 1 po natin ay matatagpuan din po natin sa verse 1a. Dapat ninyong kilalanin na kami mga lingkod ni Kristo at katiwala na that we are servants of God. Ang pagiging lingkod ni Kristo ay nangangahulugang kinikilala natin si Jesus ang tunay na Panginoon ng ating buhay. Hindi po tayo nabubuhay para sa sarili nating kagustuhan, karangalan o kapakinabangan, kundi para gawin ang kalooban ng Diyos. Bilang mga lingkod ng Diyos, dapat lamang po nating sundin ang kalooban ng Diyos at hindi yung kalooban natin. Ang Diyos lamang po ang sa Kanya ang siyang nating patuloy na maranasan, ang God's will. At bilang mga lingkod ng Diyos, wala po tayong karapatan. Piliin lamang ang mga utos na gusto lang natin sundin. Ang isang tapat ng lingkod ng Diyos ay handang sumunod sa kanyang Panginoon sa lahat ng pagkakataon, madali man o mahirap. Ipinapaalala ni Apostol Pablo na ang pagkakakilanlan ay hindi nakabatay sa anumang posisyon na nakakabit sa ating pangalan at titulo o kakayahan, kundi ang ating ugnayan o relasyon kay Kristo. Ito yung ang pinakamahalagang tanong. Ano ang tingin ng mga tao sa akin? Kundi ako ba ay tapat na lingkod sa paningin ng Diyos? Amen. Kapag po tayo ay tunay na lingkod ng Diyos at kinikilala sa ang paglilingkod natin sa Kanya, dapat makita sa atin na parati tayong mayroong kababaang loob, pagsunod, katapatan, at pagmamahal sa Diyos. Yun po ang dapat makita sa ating lingkod ng Diyos o katiwala ng Diyos. At bilang mga lingkod ng Diyos, dapat gampanan natin
at unawain ang kanyang ginagawa. Sa ating tahanan, tayo po yung kailangan sa ating tahanan, gawin din po natin ang dapat nating gawin. At maging sa trabaho, sa simbahan at sa ministeryo, ang maglingkod kay Kristo. Hindi po hinahanap ng Diyos ang pinakadakilang lingkod, kundi ang pinakatapat na lingkod. Amen. Bakit? Dahil ang katapatan ay nagsisimula sa pagkilala natin si Kristo ang ating Panginoon at tayo ay kanyang lingkod. Ang tapat na katiwala ng Diyos ay hindi nabubuhay para sa ating sariling kagustuhan, kundi para sa kalooban ng Diyos. Amen po ba? Tayong lahat ngayon dito, mga lingkod na po tayo ng Diyos na pinagkakatiwalaan po niya tayo. Dapat tayong sumunod sa Kanya, di po ba? Sumunod po tayong lagi dahil God's will ang dapat nating sundin. Ang sabi sa Colossians chapter 3 verses 23 and 24, anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao. Sapagkat si Kristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo at alalahan ninyong pagkalooban kayo ng Panginoon ng gantimpalang inilaan para sa inyo. Amen? At tunay nga po, kapag patuloy tayong naglilingkod sa ating Panginoon, mayroon pala tayong nakalaang gantimpala na bibigay sa atin ng ating Panginoon. At sa ating paglilingkod sa Kanya, patuloy tayong maging matapat sa ating Panginoon dahil tayo yung pinagkatiwalaan ng Diyos at hindi na po tayo nabubuhay sa sarili nating kagustuhan, kundi sa kalooban ng Diyos. Ang ating paglilingkod ay para lang kay Kristo. Siya ang tunay na Panginoon. Kagaya po ni Jose, di po ba, na natiling tapat sa Diyos kahit siya ay alipin at dumaan sa maraming pagsubok. Kagaya po din natin, maraming mga pagsubok ang dumarating sa bawat lingkod ng Diyos. Kailangan, ang subok na ito ay dumating, ipinaparanas ito sa atin ng Diyos para anumang pagsubok ang dumating sa ating buhay, patuloy lang tayong ito ang nagbibigay ng kalakasan sa atin. Yung mga pagsubok na dumating, anuman po yung naranasan natin, anuman po yung naranasan nating sa ating paglilingkod sa Kanya, ito ay patuloy na ginagawa niya sa atin. Dinadalisay niya po tayo, pinadaan sa apoy upang maging tunay na ginto. Kaya ang mga pagsubok natin na ito, pinapatatag po tayo. Pinapatatag ang ating pananampalataya at ang ating pagtitiwala sa Diyos. At dumaan man ang maraming pagsubok at tunay pa rin tayong magiging matapat na lingkod ni Kristo. Amen po ba? At bilang ilustrasyon, halimbawa ang isang empleyado na tapat sa kanyang amo ay ginagawa ang kanyang tungkulin kahit walang bantay. Ganon din po ang isang tapat na lingkod kahit walang nakakakita o may nakakakita, patuloy pa rin natin gampanan ang ating katungkulan kahit wala po tayong mga bantay. Amen po ba? Ganon din ang isang tapat na lingkod ng Diyos. Tanungin nyo nga po ang inyong sarili. Kanino ba talaga ako naglilingkod? Sa Diyos o sa papuri ng tao? Kapag si Kristo ang ating pinaglilingkuran, hindi masasayang ang ating katapatan. Kapag ang hinahanap ng lingkod ng Diyos ay yung palakpak at papuri mula sa tao, mula sa tao, hindi na po tayo sumusunod sa kalooban ng Diyos. Dapat ang patuloy nating paglingkuran ay ang ating Panginoon, si Jesus Christ, para hindi kailanman masasayang ang ating katapatan. Amen po ba? Dadako na po tayo sa ating point 2 at ang timang ating sinasagot ay, how can we be faithful servants of Christ? Paano tayo magiging tapat na katiwala ni Kristo? Amen? Ang ating point 2 ay makikita po natin sa verse 1b. At mga katiwala ng mga hiwaga ng Diyos.
Ang point po natin, be faithful by managing God's trust responsibility. Maging tapat sa pamamagitan ng pangangasiwa sa mga ipinagkatiwala ng Diyos. Amen po? Tayo ay katiwala at hindi po tayo may-ari, kundi tagapangasiwa lamang po. Ipinagkatiwala ng Diyos sa atin ang kanyang salita. Dapat gamitin natin ito bilang mga lingkod at mga katiwala ng Diyos. Ipahayag po natin ang kanyang salita sa lahat ng dako. Sa ating mga kapaligiran, patuloy po tayong magpahayag ng kanyang salita, maging ang ating talento, at gamitin din po natin ang ating panahon wisely. Pati yung ating resources, gamitin din po natin sa ating pagmiministeryo sa gawain ng Diyos. Dapat gamitin ang mga ito para sa kanyang kaluwalhatian. Amen? At makikita din po natin sa ating supporting verse sa 1 Peter chapter 4 verse 10. Gamitin ng bawat isa ang kaloob na tinanggap niya upang maglingkod sa iba-ibang mabuting katiwala na biyaya ng Diyos. Amen po? Ang pagiging matapat sa pamamagitan ng maayos na pangangasiwa sa mga pinagkatiwala ng Diyos. Bilang katiwala, tungkulin natin gamitin ang lahat ng ipinagkatiwala ng Diyos ayon sa kanyang layunin at para sa kanyang kaluwalhatian. Hindi tayo dapat maging pabaya o gamitin ang mga ito para lamang sa pansariling kapakinabangan. Ang isang tapat na katiwala ay nag-iingat sa ipinagkatiwala ng Diyos sa atin. Ginagamit ito ng may karunungan at handang managot sa ating Panginoon balang araw. Amen po ba? At ang pagiging tapat na katiwala ay makikita sa paraan ng ating pangangasiwa sa pinagkatiwala ng Diyos. Hindi po tayo ang may-ari. Tayo ay atiwala lamang at mananagot tayo sa Kanya. So, ang isang lingkod ng Diyos at ang katiwala ng Diyos ay malaki po ang pananagutan. We have the responsibility. Malaki po ang pananagutan natin sa ating kapwa, sa ating mga nasasakupan, lalo na po sa mga ministeryong ay pinagkatiwala po sa atin. Kahit na ang mga ministeryong ito ay mahirap o mayaman, malaki o malait, patuloy lamang po tayong maglingkod sa ating Panginoon. Wala po tayong pipiliin. Wala po tayong pipiliin kung mahirap man ito o mayaman, patuloy lamang po nating ipakita na tayo ay patuloy na mayroong kababaang loob sa paglilingkod sa ating Panginoon. Dahil we have a big responsibility sa ating Panginoon na tayo yung mga lingkod ng Diyos na pinagkatiwalaan niyang mga siwa sa kanyang gawain. Kaya patuloy lamang po tayong maging matapat na lingkod ng Diyos at katiwala ng ating Panginoon. Makikita rin po natin si Jose. Si Jose sa Genesis chapter 39, nananatiling tapat sa Diyos kahit siya ay alipin at dumanas ng malaking pagsubok. Ano man po yung mga pagsubok na yon, ay kailangan po nating manatiling tapat kahit nasugatan na po tayo. Ano man yung naranasan natin sa buhay, we should stand firm. Amen. Patuloy tayong pinapatatag ng pagsubok na dumating sa ating buhay. At bilang isa pa ring ilustrasyon, ang isang empleyado na tapat sa kanyang amo ay ginagawa ang kanyang tungkulin kahit walang nagbabantay. Ganon din po ang isang tapat ng lingkod ng Diyos kahit na walang nakakakita, walang nagbabantay sa atin, patuloy lamang po tayong maging tapat na lingkod ng Diyos. Tanungin nga ang inyong sarili, kanino ba talaga ako naglilingkod? Sa Diyos ba o sa papuri ng tao? Kapag si Kristo ang ating pinaglilingkuran, hindi po masasayang ang ating katapatan. Huwag po ating hintayin ang mga palakpak, ang mga papuri mula sa tao, dahil kapag tayo ay
tayo nagtiwala, wala po tayong kayang gawin, hindi natin magagawa ang magiging matapat na tagapaglingkod ng Diyos. So kailangan patuloy po tayong maglingkod sa ating Panginoon. At ang papuri mula sa Diyos, yun ang ating ang pagiging matapat natin. Hayaan natin ang Diyos ang pumuri sa ating mga ginagawa. Amen po ba? Dadako na po tayo sa ating pangatlong puntos at ang timang ating sinasagot, how can we be faithful stewards of Christ? Paano tayo magiging tapat na katiwala ni Kristo? At makikita po natin ang ating point 3 sa verse 2, ang pangunahing kailangan ng isang katiwala ay siya'y maging tapat. Amen po ba? At ang point 3 po natin, be faithful because God requires it. Ito po yung hinihingi sa atin ng ating Panginoon. Ang tayo ay maging matapat sa Kanya. Ito yung requirements na dapat nating gampanan. Amen po ba? Hindi sinabi ni Apostol Pablo na ang pangunahing kailangan ay yung kasikatan natin. Hindi po natin kailangan maging sikat upang maglingkod at pagkatiwalaan ng Diyos. At gamitin po natin ang ating kayamanan sa gawain ng Diyos. At yung ating talento, gamitin po din natin ito sa ating paglilingkod. Ang malinaw na hinihingi ng Diyos ay katapatan. Ang Diyos ay hindi naghahanap ng mga taong mananatiling tapat hanggang wakas. Ito ay makikita natin sa Matthew chapter 25 verse 21. At gaya po ni Daniel, na natili po siyang tapat sa Diyos kahit may banta ng kamatayan. Ang isang tulay ay mapagkakatiwalaan dahil matibay ito. Gayon din ang tapat na tao ay maaasahan ng Diyos sa anumang gawain. At kailangan magpatuloy po tayong sa pagiging tapat kahit walang nakakakita at kahit walang pumapalakpak sa ating paglilingkod. At nakikita ng Diyos ang iyong katapatan at darating ang araw na gagantimpalaan niya ang lahat ng mananatiling tapat sa kanyang harapan. Amen po? At ang maging tapat dahil ito ang hinihingi ng Diyos. At malinaw na sinasabi ni Apostol Pablo na yun ang pangunahin na hiningi sa atin ng ating Diyos. Hindi sinabi ng Diyos sa kanyang katiwala na ang pinakamahalaga ay maging matalino, mayaman, sikat o maraming talento. Ang hinahanap ng Diyos, isang taong mananatiling tapat sa Kanya. Ang pagiging tapat ay nangangahulugan na patuloy po tayong sumusunod at naglilingkod kahit may pagsubok, kahit walang pumupuri, at pumapalakpak sa iyo. Ang tunay na katapatan ay hindi nakabatay sa sitwasyon, kundi sa pagmamahal at pagtitiwala ng Panginoon. Darating ang araw na hindi na tayo tatanungin ng Diyos kung gaano tayo kasikat o karami ang ating nagawa. Ang kanyang tatanungin, naging tapat ka ba sa mga ipinagkatiwala ko sa iyo? Ang Diyos ay hindi naghahanap ng perpektong tao. Siya ay naghahanap ng tapat na tao. Ang katapatan sa Diyos, ang pinakamahalagang sukatan ng Diyos ng isang tunay na lingkod niya. Kaya patuloy po tayong maglingkod sa ating Panginoon, may nakakakita man o hindi. Patuloy lang po tayong maglingkod at maging matapat na katiwala ng ating Panginoon. Amen po? So, kailangan lamang po patuloy tayong maging tapat kahit wala pong pumapalakpak sa atin. Amen po? At sa ating conclusion, ang 1 Corinthians chapter 4, 1 and 2 ay nagtuturo na tayong lahat mga lingkod at katiwala ng Diyos, ang pinakamahalagang hinihingi ng Diyos sa atin ay ang ating katapatan. At atin na pong nasagot ang ating tema ngayong umaga, how can we be faithful stewards of Christ?
Paano tayo magiging tapat na katiwala ni Kristo? We must recognize that we are servants of God. And we must faithfully manage everything God has entrusted to us. Remain faithful because faithfulness is God's requirement. There is a challenge today. Darating ang araw, haharap tayo sa Panginoon. Naway marinig natin ang kanyang salita. Mabuti at tapat na alipin ng Diyos. Tayo po ay manalangin sa ating Panginoon. Father God in heaven, maraming salamat po sa iyong salita na nagpapaalala sa amin na kami ay iyong mga lingkod at katiwala. Tulungan mo kaming manatiling tapat hanggang sa araw na kami ay humarap sa iyo upang marinig namin ang iyong papuri. Magaling, mabuti at tapat na alipin ni Jesus. This is our prayer in Jesus' mighty name. Amen. Amen po. Amen, amen. Praise God. Palapakan natin ang Diyos sa buhay ni Pastora Perla Pascual na siyang ginamit ng Diyos ngayon para magbahagi ng mabuting balita. Napagpala po ba tayo sa ating narinig? Tunay mga kapatid ko sa Panginoon. Maraming tao ngayon talagang hanap nila ay posisyon, title, recognition. No? Gusto nila talaga ng pagkakilanlan. Okay? Gusto nila bilang maging leader, gusto nila maging pastor, gusto nila maging teacher. Okay? Ngunit, ano ba sa tingin ng Diyos ang kailangan natin sa paglilingkod sa Kanya? Hindi ang titulo, kundi ang ating katapatan. Hindi tinanong ng Diyos kung gaano tayo kayaman o kasikat o gaano yung ating taas ng pinag-aralan. Hindi niya tinatanong kung gaano tayo kagaling. Ang hinahanap niya, sabi ng ating preacher, ay yung katapatan sa ipagkakatiwala niya sa atin. Are we faithful sa mga bagay na pinagkakatiwala niya sa atin? Kaya pinahayag mismo ni Apostol Pablo sa mga tiga-Korinto kung paano dapat tignan ng mga lingkod ng Diyos ang gawain na ipinagkatiwala sa Kanya. Kaya marinig po natin ngayon sa kapahayagan ng ating preacher, maliwanag na sinasabi, paano nga ba tayo magiging tapat, magiging faithful steward kay Kristo? Okay? Meron na naman tatlo tayong prinsipyo na matututunan sa teksto na ating binasa. Okay? Una, idinidiin sa atin ng ating tigapaghayag ng salita ng Diyos. Recognize that we are servant of Christ. Okay? Pag sinabing servant, okay, we are, sa Tagalog, alipin. Okay? Yan yung unang dapat natin maintindihan. Tayo ay servants of Christ. Hindi tayo naglilingkod para maparangalan ang ating sarili o matanyag tayo. Hindi tayo naglilingkod para makilala ng mga tao. Hindi tayo naglilingkod para makatanggap na maraming papuri. Tandaan niyo po, we serve Christ. Lingkod po tayo. Alipin po tayo. We are all servant. Okay? Ang dapat maitanyag, hindi yung alipin, kundi yung Panginoon. Tama po ba? Kaya yung salitang servant dito ay nagpapakita ito sa atin ng kababaan ng loob, humility, at submission, magpasakop. Tama po ba? Hindi, walang aliping hihigit sa kanyang Panginoon. Sinabi ng ating Panginoong Yesus yan. Alingkod ay hindi siya yung nag-uutos sa kanyang amo. Tama po ba? Sinusunod niya ang kanyang amo, ang kanyang Panginoon. Yun po yung dapat. Pero ang tanong, bilang mga mananampalataya, bilang mga Kristiyano, dapat malaman natin sa ating sarili, kanino ba talaga tayo naglilingkod? Para kanino ba itong ginagawa natin pagdadonuts na ito? Para ba ito kay Bishop? Para ba kay Senior Pastor ito? Ginagawa natin ito para sa Panginoon. Kaya gumigising tayo ng madaling araw. Ginagawa natin to para lang sa tao. Matulog na lang tayo. Masarap matulog. Tama po ba? Lalo pag puyat ka. Pero naging malinaw sa atin, tayo ay servant ni Christ. Sabihin, we're doing this
as a gesture na nagpapakumbaba talaga tayo. Kailangan talaga natin siya, lalo na sa panahon ngayon, bumabagyo, ang daming binabaha. Ang daming mga tao hindi makatulog sa panahon ngayon. Tama po ba? Kaya kala natin may tulog nila, lalo na sa mga binabaha na lugar. Hindi sila maimbing matulog. Ako na po nagsasabi sa inyo. Dahil natira ako doon sa Pag-asa before. Okay? Akalain mo na yung ating L300 ay inaanod na ng baha. Amen. Ginising lang kami para sinabi, Pastor, yung van inaanod na. Ayan. At salamat sa Diyos, talagang hindi ka pwedeng masarap ang tulog kapag umuulan kasi hindi mo alam, yung tubig nasa loob ng bahay mo, lubog na lahat ng gamit mo, mga sopa mo, rep, wala kang mapapakinabangan pagtapos ng bagyo. Tama po ba mga kapatid sa Panginoon? Kaya, itong ginagawa natin ito, talagang necessity po ito na tayo manalangin sa madaling araw. Salamat dahil naihanda ang ating puso, gumising sa ganitong oras para idulog sa harapan ng Diyos ang mga napinsala ng bagyo. Tama po ba? At patuloy tayong nagdideklara na bagyo ay tumigil na sa pangalan ni Jesus. Amen? Kaya tinuturuan tayo dito ng kapahayagan ng salita ng Diyos na lagi magpakumbaba. Kaya lagi tayo magpasabit. Maaaring walang pastor na nakakita sa ginagawa mo o walang leader na pumupuri sa'yo, huwag kang mag-alala. May Diyos na pumapalakpak sa'yo. May Diyos na masaya sa ginagawa mong paglilingkod. Kaya tandaan po natin ito mga kapatid sa Panginoon. Ang tunay na lingkod ng Diyos, gaya ng sinabi kahapon, kahit walang nakakita, nagtatapat siya. He is faithful. Tama po ba? Tama po ba mga kapatid sa Panginoon? Nananalangin siya. Kahit walang nakakita. Pero salamat. Isang pribileyo na tayo ngayon nagsama-sama para manalangin. Kaya ginagawa natin yan tuwing madaling araw. Hindi para may tanyag ang ating sarili, kundi para maganap natin yung bagay na pinagaganap ng Diyos. Bakit kailangan pa i-Facebook? Kasi ito ay salita ng Diyos na dapat maibahagi sa lahat, na napakahalaga maunawaan ng lahat, na sa oras na ito bilang mga servant of God, alam natin yung dapat nating ganapin. Hindi tayo maparangalan, kundi ang Diyos natin. Tandaan po natin yan. Faithfulness comes before great responsibility. Bago tayo magkaroon ng pagkatiwalaan ng mas marami, pagkatiwalaan ka muna sa kokonti. Napakasimpleng manalangin sa madaling araw. Gagawin mo lang, gigising, hindi ka naman napupunta ng church, tama po ba? Hindi ka na babiyahe, hindi ka na dadaan sa baha. I-on mo lang yung cellphone mo, i-join ka sa Zoom, connected ka na. Kaya kung nanghihinayang ka doon sa data na gagamitin mo, kung ikaw ay wala namang wifi, kapatid, investment ang tawag natin diyan. Bilang alipin, huwag kang mag-alala, ang Diyos magpo-provide ng lahat. Tama po ba? Ang amo ang magpo-provide ng lahat ng pangailangan mo. Kaya bago tayo pagkatiwalaan ng Diyos, tandaan natin ito mga kapatid ko sa Panginoon. May mas malaking responsibilidad siya na ipagkakatiwala sa atin kung sa malit na bagay na sabi natin, Lord, salamat sa pinagkatiwala mo sa akin ito. Tama po ba? Para bagang isang isang manggagawa sa loob ng simbahan, wala man nakakapansin sa kanyang pag-aayos ng upuan, tama po, pagbubuhat ng mga gamit, papunta sa simbahan, nakita yung kanyang katapatan. Isang araw, siya ay tunay na itinaas na ng Diyos, na dating tigalinis na ng church, tigaayos ng upuan, ngayon ay pastor na siya. Amen? Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, mananatili ba tayo? Tapat, hindi sa paningin ng tao, kundi sa paningin ng Diyos. Naglilingkod ba tayo dahil mahal natin si Lord Jesus? Amen? Faithful. Paano yung pastor? Di ako makahayo. Kapatid, maraming paraan. Kahit nasa bahay ka lang, makapag-ministry ka. Makapag-minister ka. Kaya call them, tawagan mo sila, kamustahin mo sila, chat mo sila. Okay, kung sumagot,
ay makapag-ministry ka na. Tama po ba? Pangalawa, diniin sa atin dito, yung in-entrust sa atin dito, mystery of God has revealed. Meron talaga tayong responsibility na pinagkatiwalaang responsibility. Okay? Kaya idinidiin sa atin dito, we are only steward, hindi tayo ang may-ari. Amen. Marami rito, kala niya lahat ng kanyang ari-arian ay pag-aari niya. Pero ang totoo, pinagkatiwala lang sa ng Diyos yan. Amen. Tandaan po natin, ano may talento meron tayo. Magaling kang kumanta, pinagkatiwala lang sa ng Diyos yan. Okay? Kaya mga kapatid sa Panginoon, hindi sa dami ng ating alam kung paano niya tayo gagamitin, kundi sa laman ng puso natin, sa ating katapatan sa Kanya. Okay? Ang gusto niya ay biyayaan niya tayo ng marami. Ayaw niya tayo biyayaan lang ng konti. Problema lang, doon sa konti na pinagkatiwala sa iyo, ay hindi mo pa maayos o maibahagi. Paano ka gagamitin ng Diyos kung sa maliit na bagay hindi tayo mapagkatiwalaan? Tandaan niyo po ito, ang bawat isa sa atin bilang mananampalataya, may mga gift tayo. Hindi pare-pareho ang gift natin, pero lahat tayo may purpose. Tama po ba? May iba-iba ang gift natin, may gift of teaching, may gift of music, okay? Mayroong gift na magaling tumanggap ng bisita, hospitality, magaling manalangin, okay? May iba-ibang gift, may gift of encouragement. Pero tandaan po natin to, ang mahalaga ay ginagamit natin yung gift na ito to glorify God. Tama po ba? Kaya, huwag tayong mapapagod sa paglilingkod. Maliit man yan, pinagkatiwala sa'yo, malaki. Do it wholeheartedly. Ayaw ng Lord ng, pwede na yan, tama na yan. Ang gusto niya, buong puso. Tama po ba mga kapatid ko sa Panginoon? Magagawa lang naman natin yan kung ganun natin kakilala ang ating pinaglilingkuran. Tama po? Pangatlo, at dinidiin sa atin ng ating preacher. Napakaganda. Hindi ito request. Hindi ito optional. Ito ay required. Ang pagiging ang katapatan natin, sabi niya, be faithful because God requires it. Okay? Kaya yung katapatan na sinasabi doon sa ating text, sa 1 Corinthians chapter 4 verse 2 na binasa ng ating preacher. Now it is required that those who have been given a trust must prove faithful. Patunayan natin. Kaya hindi sinabi roon na it is optional o kung gusto mo lang. Kundi ang sabi doon, it is required. Tama po ba? Yung faithfulness na meron dapat tayo, ito yung dapat maunawaan natin, ito yung requirement ng Diyos para sa kanyang mga lingkod. Are we servant of God? Sabi mo, yes. Maging faithful tayo. Hindi perfection, sabi nga ng preacher natin, hindi fame, hindi talent ang hinahanap ng Diyos sa atin, kundi yung ating faithfulness. May mga araw talaga pagod tayo, nadi-discourage tayo, para tingin natin wala nang nangyayari. Ito pa lang din yung manggagawa na kasama ko. Pero kapatid, magpatuloy ka lang. Ang Diyos ang nagpapadala na maraming manggagawa. Kailangan, ganapin mo lang din yung pinagaganap ng Diyos sa iyo. Huwag kang magsawa, mangaral, humayo, umikot sa maraming bahay, kumatok, at isang araw, magugulat ka na lang. Ang mga pinuntahan mo ay hahanapin nila si Lord. Amen? Kaya gusto natin marinig yung pinawaka sa atin ng ating preacher na salita, yung well done, good and faithful servant. Hindi niya sinabing well done, famous servant. Hindi niya sinabi well done, talented servant. Kundi ang sinabi niya, good and faithful servant. Nawa, sa pagbalik natin sa harapan ng Diyos, sa kanyang kaharian, doon naman talaga tayo ang ating destinasyon, yun naman talaga ang ating pupuntahan, ay marinig natin ang salita ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin, ang salitang well done, good
and faithful servant. Kaya patuloy tayong maglingkod ng may kababaan ng loob. Gamitin natin lahat ang pinagkatiwala ng Diyos sa atin at manatili tayong tapat hanggang wakas. Muli. Thank you for watching. Celebrate with us at Shabbat Shalom every first Friday of the month at 5:30 in the afternoon, and monthly pastors gathering every third Friday of the month at 5:30 in the afternoon. Join us at Zoom. Watch our videos via YouTube, Facebook, and Spotify. Thank you, and God bless.